Ano ang ibig sabihin nitong mustard seed? Sabi nila, pananampalataya daw. Paano naging pananampalataya? Yan ang titignan natin kung anong ibig sabihin nito. So, tignan mo natin the verse. Matthew 13 verse 31 to 32. Here's another illustration Jesus used. Okay, the kingdom of heaven is like a mustard seed planted in a field. It is the smallest of all seeds and it becomes the largest of garden plants. It grows into a tree and birds come and make nests in its branches. Sa napapansin ko sa aking pag-aaral ng salita ng Diyos, kung ikaw ay nakakapag-intindi o nakakapagpaliwanag ng dreams or visions, maiintindihan mo itong mga parables na to. So, kung papansin, para siyang parables kasi yung structure niya. I mean, dreams and visions. So, hindi siya basta ganun kadali unless you have experienced, dreams and visions para makapagpaliwanag. Now, tignan muna natin kung ano yung itsura ng mustard seed. Ganito po siya. Ayan. So, unang-una, yan yung buto. Ito naman yung kanyang puno. So, sobrang laki from small, no? Tapos, ganito yung kanyang ugat. Ayan. So, ganyan siya. So, tapos, yan, ito pa. Alright. Ang mustard seed po ay pagkakilala sa Diyos o sa ating Panginoon Jesus. Okay. Kaparehas ng pananampalataya, no? Paano pag magkakaroon ng pananampalataya? Siyempre, kung kilalanin mo ang ating Diyos, ang ating Panginoon Jesus, at ang ating banal na Espiritu, dito ka magkakaroon ng pananampalataya. So, paano mo sila makikilala? Siyempre, sa pagbabasa ng Biblia, mas lalo na sa Old Testament. No? Remember, ang isang tanim, hindi lang po ang tao ang kumikilos dito. Ito upang lumago. Nandiyan ang araw, ang hangin, ang mga sounds, yung mga bagay-bagay na ito ay hindi mo control, kundi ang Diyos ito. So, ang Diyos ang nagpapaluguan nito. Now, sa isang mananampalataya, para lumago ang faith, hindi lang ikaw na dapat kikilalanin mo ang Panginoong Diyos, no? Siya mismo din ay magpapakilala sa iyo. Kaya ang tanong, nakikita mo ba ang kanyang pagkilos sa buhay mo? Yan. Yung mustard seed ay ang pagkakilala sa Diyos or pagkakaroon ng pananampalataya. Siyempre, dapat makita mo din ang pagkilos ng Diyos. Kaya ang isang mustard seed ay matibay dahil matindi ang kapit nito sa lupa na kahit anong problema, hindi basta ito matitinag. Katulad ng pananampalataya mo sa ating Panginoon Jesus, no? Yung birds naman dito, ito yung salita mo. Kasi ito yung magkakalat ng mabuting balita na may Diyos na dito sa mundo, no? Yung make nest naman, ito yung mga nalalaman mo na hindi nawawala at mapapalitan dahil kinikilala mo. Dahil kilala mo ang ating Diyos at ang Diyos ay nagpakilala sa iyo. So, ito yung nagkakaroon ka na ng maraming experiences, no? So, ganyan po ang mustard seed. Salamat.